Ito nga bang si Mikey Williams ay gusto nang malipat dito sa San Miguel Beer at baka yan ba ang dahilan kung ba't hindi matuloy-tuloy yung pagbalik niya dito sa TNT? Dalawa kasi ang posibilidad dito. Either itong si Mikey Williams ay gustong magkaroon ng trade request para dito sa San Miguel Beer o ang TNT ang nag-o-offer na ng rights ni Mikey dito sa SMB. Kung sakaling i-offer ng TNT ito si Mikey Williams dito sa San Miguel Beer, hindi na ito bago. Natatandaan natin dati, ang TNT nagkaroon ng hindi pagkakasunduan dito kay Terence Romeo. Kung nyo maalala, si Terence Romeo naglalaro sa Global Port noon, tinrade yan para dito kay Mawala Tautuwa. Pero hindi rin nagtagal itong si Romeo dito sa TNT at na-trade siya sa San Miguel Beer. So sa ngayon, ang tingin ng karamihan, baka ganito rin ang mangyayari dito kay Mikey Williams. Nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan itong si Mikey at ang TNT at sa ngayon baka ito si Mikey ay matrade dito sa San Miguel Beer. Dahil alam natin may mga kaibigan dito si Mikey Williams sa San Miguel, particular na si Chris Ross at yung dati nilang teammate na si Robbie Herndon. So sa ngayon may posibilidad na baka ito si Mikey dito sa SMB mapunta. Ngayon, kung para yan ay mangyari, una kailangan pumirma ng kontrata si Mikey dito sa TNT at pangalawa ay trade siya dito sa San Miguel Beer. Ang magkakaproblema dyan syempre ay kung sino magiging kapalit. Dahil kahit napakaraming issue dito kay Mikey Williams, walang duda na napakataas ng trade value nito. So hindi yan basta-basta pakakawalan nitong TNT Tropang Giga. Ang tanong ay sino ang pwedeng kapalit? Ngayon kung ikaw naman ang San Miguel Beer, medyo magiging hesitant ka. Walang duda na explosive na scorer si Mikey pero alam din natin na anytime baka umalis yan. So merong risk na San Miguel Beer dito. So kailangan din i-consider yan ni Al Francis Chua. So tignan natin kung magkakaroon nga ng transaction itong SMB at itong TNT Tropa. Kahit nagka-black eye, nanguna pa rin itong si Jamie Malonzo para dito sa Barangay Ginebra kontra dito sa Raynor Shine Elasto Painters. Nagkaroon ng career high na 32 points itong si Malonzo kung saan nanguna siya dito kontra sa koponan ni Coach Cheng Giao at yan ang dahilan kung bakit sila ang nanalo. Magandang simula to para sa Barangay Ginebra samantalang bumagsak na sa 0-3 itong Raynor Shine Elasto Painters. Sa ngayon masasabi natin na itong Barangay Ginebra maganda talaga yung naging umpisa nila at sinabi naman ni Coach Tim Cone na yung nangyari kay Malonzo naka-apekto talaga. Nakita naman natin yung physical pero yung mental aspect din naka-apekto pero nakatulong daw yung mga teammates niya at nakahanap ng tinatawag na solace o comfort ito si Malonzo dito sa pagpapractice sa Barangay Ginebra. Sinabi rin ni Malonzo na medyo syempre nakaka-distract yung nangyari pero kumbaga nag-move on na siya at ngayon ay pinapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. Nakalimang 3 points din itong si Jamie Malonzo at siya ang nanguna para dito sa Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit sila ay nanalo. Syempre very important sa Ginebra na makauna na at nakita natin na si Malonzo ay nakafocus na dito sa paglalaro niya ng basketball. Masasabi rin natin na sa ngayon mukhang ready na talaga itong Barangay Ginebra dito sa Philippine Cup. Ang ganda rin ng contribution ng iba nilang players kaya masasabi natin na good start ito para sa Barangay Ginebra. Ang importante ngayon ay kailangan magkaroon sila ng consistency para naman makagawa sila ng paraan para maging mas competitive ang laro. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Barangay Ginebra ay ready na pagdating dito sa Philippine Cup. At pwede rin natin sabihin na ito si Jamie Malonzo, kung ano man yung nangyari doon, ay gagawin na natin na ilalagay na yun sa nakaraan. Dahil ngayon nakafocus na si Malonzo dito sa Philippine Cup. Nahihirapan nga bang i-trade ng Magnolia itong si Calvin Abueva? Marami kasi ang nagtatanong bakit hanggang ngayon ito ay nandito pa sa Magnolia Chicken Templados. Gayong parang open secret naman na ito ay iti-trade para dito kay Arvin Tolentino. Well, ang balita natin kasi dito, ang original plan talaga, itong si Calvin Abueva ay iti-trade nga dito para kay Arvin. Pero ang problema kasi, si Arvin yung laro niya ay talagang na-elevate na. 20-30 points ang ini-score niya sa bawat laro. At kung sakasakali nga na i-trade yan for Calvin Abueva, masyadong magiging lopsided. Dahil yung laro ngayon ni Calvin, pwede nang i-equal dito sa mga top players sa liga. Actually, pang number 4 sa MVP race ngayon si Arvin Tolentino. So, ang ka-level na niya talaga kung value pag-uusapan ay yung mga iba ring MVP contenders katulad nila CJ Perez, Christian Stan Hardinger at yung iba pa. Kung si Calvin Abueva
medyo kulang siguro kung yan lang ang ipapalitang Magnolia. At isa pa ay itong Converge, gusto rin kasing makuha si Abueva pero hindi pa rin magkasundo sa offer. So hindi pa maliwanag kung Magnolia, Northport Trade o baka maging 3-team yan at masama ang Converge Fiber Xers. So iyan ang dahilan kung ba't itong si Calvin Abueva hanggang sa ngayon ay nananatili pa dito sa Magnolia. Pero ayon sa mga insiders, eventually matitrade din niya si Calvin at ang tinatanong o iniintay na lamang ay yung tamang panahon. Dahil sa ngayon mukhang si Abueva talaga ay hindi na masyadong fit dito sa sistemang pinapagana ni Coach Chito Victorero. At some point matitrade din si Calvin pero nag-iintay sila ng timing at syempre nga para masiguro na yung mga tamang pieces ay nandyan na. Dahil marami pang kailangang ayusin dito dahil gusto ng Magnolia na masiguro na kapag nakuha nila si Arvin Tolentino ay talagang wala nang magiging kusot. Dahil syempre medyo malaki yung asking price na hinihingi sigurado ng Northport dyan. At baka medyo maging komplikado kung papasok pa ang Converge. Ba yung mga espekulasyon na lumalabas na ito raw si Carl Tamayo ay baka magpa-draft na dito sa PBA. Well, sinabi ng agent niya, yung lumalabas ng balitang yan na hindi totoo. Dahil marami daw offers siya nakukuha ngayon mula dito sa Japan at Korea at sa iba pang bansa. At yan ang dahilan kung bakit siya ay maglalaro muna sa ibayong dagat at syempre para dito sa Gilas, Pilipinas. Iyan ang priority nitong si Carl Tamayo. Maraming nanghihinayang dyan dahil syempre ito si Carl Tamayo, isa yan sa mga tinatawag na top Filipino prospects talaga. Hindi lang dito sa PBA, kung hindi maski na sa ibayong dagat. Kaya hindi na nakapagtataka na hindi muna ito maglalaro dito sa PBA. Pero kung sakasakaling mag-apply na at any point itong si Tamayo, sigurado na i-consider yan na isa sa magiging top pick. Malamang number 1 o number 2 yan. Malamang nga kahit si Baltasar ay mag-apply at si Tamayo, si Carl Tamayo ang maging number 1 pick. Dahil ito ay napakahusay na player at yan ang dahilan kung ba't very much in demand siya dito sa ibayong dagat. Parang si Dwight Ramos ito. Pero sa ngayon, sinabi ng agent itong si Tamayo na hindi siya mag-a-apply dito sa draft at nakafocus siya dito sa paglalaro sa abroad at hindi naman natin siya masisisi. Siyempre, magandang oportunidad na maglaro overseas. Katulad na lang dito si Dwight Ramos, Ray Parks, yung Ravenna Brothers, ito si Greg Stotter at yung iba pang mga players. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito kay Carl Tamayo kung siya nga ay if ever mag-decide na mag-apply sa PBA. If ever ito si Tamayo ay mag-apply nga dito sa liga at sa draft, sigurado na maraming mga teams, partikular ng SMC at MVP group, ang mag-uunahan para makuha ang serbisyo nito. Dahil maraming mga teams ang makikinabang talaga sa ganitong klaseng player, 6'8 na very versatile at nakapaglalaro ng iba't ibang posisyon. At yung experience niya sa international competition siguradong makatutulong yan. Pero sa ngayon, makikita muna natin si Carl Tamayo sa ibayong dagat at syempre sa Gilas. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Dionisio Mercado, Edwin Carmona Jr., OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Ireneo Salangsang, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, JJ Sibum, Enju, Dexter Domer, Jason Mendoza, Donald Santiago, Katsakino Dukusin, Michael D, John Marcantos at ang iba pa nating mga taga-subaybay.